Haha, kanina, biro lang naman iyon sa pagitan natin. Hindi iyon totoo. Hindi totoo. Ang buong industriya ng real estate sa Tianhai ay narito. Kung luluhod siya at tatawag ng tatay, paano pa siya haharap sa mga tao sa hinaharap? Hinding-hindi siya maaaring lumuhod. Sino ang nakikipagbiruan sa iyo? Kung hindi ka luluhod, ako na mismo ang kikilos. Nawala ang ngiti sa mukha ni Shu Tianlong. Tumingin siya kay Uyanghai para humingi ng tulong. Agad na lumingon si Uyanghai sa ibang direksyon. Sa sandaling ito, mas mabuting magpanggap na walang alam. Sa sandaling iyon, may isang taong naglakas loob na magsalita para tumulong. Ginoong Chen, kanina, biro lang naman iyon. Huwag niyo nang seryosohin. Lahat tayo ay nasa Tianhai. Nakikita natin ang isa't isa. Huwag niyo nang pahirapan pa ang iba. Gayunpaman, habang nagsasalita sila, click, biglang itinaas ni Chen ang kanyang kamay pasulong. Pak, ang upuang kinauupuan ni Shu Tianlong ay agad na naduraj. Ang buong katawan niya ay tumagos sa upuan at lumuhod sa lupa. Agad na tumigil sa pagsasalita ang mga tao. Hindi makapaniwalang tiningnan nila ang durog na upuan. Siya, tao pa ba siya? Nasiyahang ibinaba ni Chen ang kanyang kamay. Kulang pa ng isang tawag. Siyempre, maaari kang hindi tumawag, ngunit hindi ako magdadalawang isip na durugin ang iyong ulo. Pagkasabi nito, wala nang ahas magsalita pa. Maaari lang silang manood ng walang magawa. Galit na galit si Shu Tianlong. Sumigaw siya, sige, nangangahas akong tumawag. Nangangahas ka bang tanggapin? Tatay, umungol si Shu Tianlong. Kalmadong sumagot si Chen. Anak, mabait, tumayo ka na. Nga pala, sikreto lang na ako ang tatay mo. Sa hinaharap, huwag kang tatawag sa mga pampublikong lugar. Kapag walang tao, lihim kang tumawag. Ha, pinapatay mo ba ang puso ni Zhu? Halos lumuwa na ang mga mata ni Shu Tianlong sa galit. Sa sandaling iyon, nagsimula na ang subasta. Gusto pa sanang magsalita ni Shu Tianlong. Ngunit napilitan siyang manahimik at umupo sa katabing upuan. Ipinakilala ng auctioneer ang mga kalamangan ng lote 140. Pagkatapos ay inihayag ng MC ang panimulang presyo na 60 milyon. 70 milyon. 80 milyon. Mabilis na tumaas ang presyo. 200 milyon. Matatag na nagbid si Uyanghai. 500 milyon. Isang boses ang umalingaw-ngaw. Nang marinig ang numerong ito, muling tumahimik ang eksena. Lintik, sino ba ang nagbibid ng ganito? Malinaw na nandito siya para manggulo. Ginoong Chen, masyadong mataas na yan. Nagmamadaling nagpaalala si Zhang Chang, 500 milyong halaga ng lupa. Kasama pa ang gastos sa konstruksyon. May kikitain pa ba tayo? Hindi mataas. Sa tingin ko, maganda ang lateng ito. Nang marinig ito ni Uyanghai, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Tunay ngang nandito siya para mag-high-ganti. Ang pagbili ng lupa sa halagang 500 milyon ay may tubo pa rin. Ngunit napakaliit na. Nag-atubili siya sandali, pagkatapos ay itinaas ang kanyang bid sa 530 milyon. Agad na sumunod si Chen sa 700 milyon. Galit na lumingon si Uyanghai. Halos bumuga na ng apoy ang kanyang bibig. Sino ba ang nagsusubasta ng ganito? Ganap na panggugulo. Ang 700 milyong halaga ng lupa ay halos wala ng tubo pa. Malamig na ngumiti si Chen. Ang pinakamayamang tao sa Tianhai. Naubusan na ba ng pera? Kung naubusan na ng pera, huwag ka nang makipag-agawan. 1 bilyon. Biglang itinaas ni Shu Tianlong na nakaupo sa tabi ang kanyang bid. Malamig ang kanyang boses. Gusto ko ang lateng ito. Sino mang hamarang sa akin, dudurugin ko siya. Lihim siyang ngumisi sa kanyang puso. Kung makukuha niya ang lupa sa presyong ito, kailangan niyang magplano ng napaka-perpekto para hindi malugi. Gusto niyang magpakitang gilas bilang bagong opisyal. Pwede, ngunit ang apoy ay tiyak na dapat masunog sa kanya. 1.1 bilyon, walang pag-aalinlangan si Chen. 1.3 bilyon. Sumunod nang malapit si Shu Tianlong. Sinabi ko na, walang sino man ang makakaagaw nito sa akin. Siguradong makukuha ko ang lateng ito. Isa-isang tumingin ang mga tao kay Chen. Inaasahan siyang magbid ulit. Puno ng pawis ang noo ni Zhang Chang habang nagpapayo. Ginoong Chen, hindi na po maaaring taasan pa yan. Nang marinig ito, bahagyang nag-isip si Chen. Kung ganoon, sige na, hayaan na lang natin. Pagkasabi nito, agad siyang tumayo at umalis. Ha, natulala ang lahat. Sinabi niyang hayaan na lang. Hayaan na lang. Nasaan na ang mapagmataas na tindig niya kanina na pinapaluhod ang mga tao? Pagkalabas pa lang niya ng auction hall, isang anino na nakasuot ng uniforme at high heels ang lumitaw. Hindi ko inaasahang ikaw pala talaga. Sumugod si Chi Chonjiao. Chi Chonjiao. Ang babaeng ito ay talagang parang multo na hindi umaalis. Nang makita ni Chi Chonjiao ang ekspresyong ito ni Chen, umikot ang kanyang mga mata.
Ang taong ito ay talagang napakaswerte. Hindi lang naging kasintahan ni Uyang Chen. Naging partner pa ni Binibining Ye. Puno ng kapaitan ang boses niya. Ano to? Ayaw mo akong makita. Diretsahan siyang tumango. Oo, nakakainis ka. Nagalit ng husto si Chi Chonjiao sa kanya. Isang taong galing sa kulungan ay nangangahas na tratuhin siya ng ganito. Ang yabang mo. Darating din ang araw na magmamakaawa ka sa akin ng masunurin. Sa oras na iyon, huwag mong kalimutan ang ugali mo ngayon. Hinding-hindi ka pakakasalan ni Uyang Chen. Iiwan ka rin ni Ye Yaoqing. Sa oras na iyon, wala ka ng kwenta. Tamad siyang pansinin. Tumalikod at diretsong umalis. Muling nagalit ng husto si Chi Chonjiao. Anong klaseng ugali yan? Kahapon, ako pa mismo ang naghanap kay Xu Baoshi para iligtas siya. Walang utang na loob. Kung alam ko lang, hindi ko na sana siya iniligtas. Mabilis na humabol si Chi Chonjiao. Hindi na siyahang sinabi. Naparito ako para pag-usapan natin ang tungkol sa kooperasyon. Ang mga materyales sa konstruksyon ng aming kumpanya ay napakaangkop sa iyo. Nang marinig ang mga salitang ito, medyo sumakit ang ulo ni Chen. Talagang wala siyang balak magnegosyo. Ang dahilan kung bakit siya pumayag kay Ye Yaoqing ay dahil hindi niya makayanan ang tingin nito. Pumunta siya rito dahil hindi niya makayanan ang pang-iinis ni Zhang Chang. Hindi dahil gusto niya talagang magnegosyo. Para pigilan itong patuloy na mangulit. Casual siyang sumagot. Kausapin mo si Sekretarya Zhang. Nagngangalit si Chi Chonjiao. Nangangahas pa siyang paglaruan ako. Tunay ngang walang mabuting lalaki. Pagkaangat pa lang, nakalimutan na ang nakaraan. Noong una, sinusundan pa niya ako sa eroplano. Tapos sinundan pa niya ako sa restaurant. Ngunit dahil sa order, pinalambot pa rin niya ang kanyang boses at sinabing, Pingen, tutal, nagkaroon naman tayo ng kasunduan sa kasal. Tulungan mo naman ako, ibigay mo na sa akin ang order. Agad na kinilabutan si Chen. Ang babaeng ito, para siyang may schizophrenia. Sa sandaling iyon, lumapit si Xu Baoshi. Puno ng paghamak ang kanyang mukha habang ibinubunyag. Talagang hindi niya nakuha ang lupa. Ang subasta ngayon, natalo na siya sa aming Tianlong Group. Ginoong Xu, medyo nasabik si Chi Chonjiao. Nagkita na naman tayo. Mukhang mas masigla kayo ngayon kaysa dati. No, tunay ngang huwaran ng lahat ng babae. Ano po ang ibig ninyong sabihin na hindi nakuha ang lupa? Muling sinulyapan ni Xu Baoshi si Chen. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, Binibining Chi, baka hindi nyo pa alam. No, ang lote 140 ay matagumpay nang nakuha ng Tianlong Group sa subasta. Sa tingin nyo, saan siya kukuha ng order para sa inyo? Nang marinig ito ni Chi Chonjiao, agad siyang natigilan. Galit na galit siyang tiningnan si Chen. Hindi mo nakuha ang lupa. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sa pagkakataong ito, may utang ka sa akin. Sa susunod na kontrata, kailangan mo itong ibigay sa akin. Wala nang susunod pa, agad na nagsalita si Xu Baoshi. Hoy, Chen, mula ngayon, ako, si Xu Baoshi, ay nagdedeklara ng digmaan sa iyo. Sa loob ng 1 buwan, gagawin kong dismayado sa iyo si Binibining Ye. Tatapakan kita sa ilalim ng aking mga paa. Nang marinig ito, malamig na naglabas si Chen ng 2 salita, hanggal na kabayo. Agad na nagalit si Xu Baoshi. Nang makita ni Chi Chonjiao na hindi maganda ang sitwasyon, nagmamadali siyang pinayuhan si Chen na humingi ng tawad. Alam mo ba na ang nagligtas sa iyo sa KTV kahapon ay si Ginoong Xu? Iniligtas niya ako. Natawa si Chen. Lumingon siya at tiningnan si Xu Baoshi. Si Xu Baoshi na kanina pa mayabang ay medyo kinabahan nang marinig ang mga salitang ito. Gayunpaman, hindi ito napansin ni Chi Chonjiao. Nagpatuloy siyang nagsalita. Kung hindi, bakit sa tingin mo pinakawalan ka ni Zhang Longwang? Lahat iyon ay dahil personal na hinanap ni Ginoong Xu si Zhang Longwang. Humingi ka na ng tawad. Ito ay para sa ikabubuti mo. Naiintindihan mo ba? Pak, biglang isang hindi inaasahang sampal ang damapo sa mukha ni Xu Baoshi. Pinakakinasusuklaman ko ang pagsisinungaling. Mas mabuti pang pag-isipan mong mabuti ang iyong mga sinasabi. Iniligtas mo ba ako? Tanong ni Chen. Hawak ni Xu Baoshi ang kanyang dumudugong ilong. Natulala si Chi Chonjiao sa gulat. Chen Pingen. Anong ginagawa mo? Pak, isa pang sampal. Hindi ka pa rin nagsasabi ng totoo. Halos mabaliw na sa galit si Xu Baoshi. Ngunit hindi niya kayang talunin si Chen. Maaari lang siyang walang magawang sumigaw. Ako, wala akong ginawa. Mapanghamak siyang sinulyapan ni Chen. Sinabi niya kay Chi Chonjiao. Ang taong ito, mukhang disenteng tao. Pero sa totoo lang, masama ang kanyang puso. Lumayo ka sa kanya. Mag-ingat ka. Baka ibenta ka pa niya tapos ikaw pa ang magbibilang ng pera. Pagkasabi nito, tumalikod siya at umalis. Nang makitang papalayo na si Chen,
Doon lang nahimasmasan si Chi Chonjiao. Nagmamadali niyang inalo si Xu Baoshi. Ginoong Xu, okay lang po ba kayo? Kailangan niyo po bang pumunta sa ospital? Sasamahan ko po kayo. Alam ni Chi Chonjiao na gusto pa niyang makuha ang order mula sa kanya. Kaya kailangan niyang magpakita ng kaunting pag-aalala. Pinunasan ni Xu Baoshi ang dugo sa kanyang ilong. Iwinasiwas niya ang kamay at sinabing, hindi na kailangan. Maliit na sugat lang to. Pagkasabi nito, muli siyang tumingin kay Chi Chonjiao. Ang hamak na taong mayabang ay nagiging arogante kapag umangat. Naging partner ni Binibining Ye, pero hindi man lang niya kinilala ang utang na loob sa akin na nagligtas sa kanya. Kahapon, hindi ko na sana siya iniligtas. Medyo nalito si Chi Chonjiao. Sa isang iglap, hindi niya alam kung sino ang paniniwalaan. Binibining Chi, huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako magtatanim ng sama ng loob sa inyo dahil sa inyong relasyon kay Chen Pingan. Trabaho ay trabaho. Personal ay personal. Gusto niyo po ng order. Di ba? Walang problema. Mamayang gabi sa Tianhai Hotel. Hintayin niyo po ako. Pag-uusapan natin ang detalyado. Kung hindi ko kayang talunin si Chen Pingan, gagalawin ko ang babae niya. Sila ay magkasintahan. Mamayang gabi. Sakto lang para matikman ko ang lasa para sa kanya. Talaga po. Tuwang-tuwa si Chi Chonjiao. Salamat po, Ginoong Xu. Sisiguraduhin po ng Chi Group na magbibigay kami ng pinakamahusay na kalidad. O kaya, ngayon na lang po tayo pumunta sa Tianhai Hotel para kumain. Sabik na sabik siyang isara ang kontrata. Umiling si Xu Baoshi. Hindi pwede ngayon. Pagkasabi nito, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagmamadali siyang tumakbo papasok. Ang tatay ko, inasar ni Chen Pingan hanggang sa himatayin. Nang pumasok si Xu Baoshi sa silid, nagising na si Xu Tianlong. Ngunit ang galit sa kanyang puso ay hindi pa rin nawawala. Lumuhad at tawaging tatay si Chen Pingan. Nakakahiya, 1 bilyon at 3 milyon para bumili ng isang lote. Nalugi. Nalugi ka na nga. Nalugi ka pa. Sa sandaling iyon, nagmamadaling tumakbo si Xu Baoshi. Itay, kumusta na po kayo? Iwinasiwas ni Xu Tianlong ang kamay. Sa sandaling ito, wala siyang ganang tingnan ang kanyang anak. Dahan-dahan siyang tumayo, yumuko, at sinabing, mga kagalang-galang na kasamahan. Nakita niyo na po ang sitwasyon kanina. Ako, si Xu, ay hindi na magtatago pa. Gusto ko pong itanong sa inyo. Sino po ang handang makipagtulungan sa akin para i-develop ang lateng ito? Tumahimik ang bulwagan. Tiningnan siya ng mga tao na parang isang tanga. Ang lateng ito, pinakamataas na 6 na milyon lang ang halaga. Sino ang makikipagsosyo sa iyo para malugi? Boss Xu, may gagawin pa po ako. Mauuna na po ako. Isa-isang umalis ang mga tao. Ikinuyom ni Xu Tianlong ang kanyang mga kamao. Ang mga hamak na taong ito na puro kita lang ang iniisip. Ilang bahay lang ang mag-aambag. Bawat bahay ay ilang 10 milyon lang ang malulugi. Pero ako, sa sandaling iyon, lumingon siya kay Uyang Hai. Kapatid na Uyang, handa ka bang tulungan akong bawasan ang painang ito? Mag-aambag? Sige, walang problema. Ngunit kailangan ko munang makipag-usap sa mga miyembro ng Board of Directors. Uuwi muna ako para pag-aralan ito. Casual na nagdahilan si Uyang Hai para tumanggi. Hindi mapakali si Xu Baoshi. Itay, ano na po ang gagawin natin? Pagkatapos bayaran ang transfer fee, mababang karote na po ang kumpanya. Anong kinakabahan mo? Kung hindi sila tutulong, pipilitin natin silang tumulong. Bagamat hindi pa dumarating ang nakatatandang kapatid ni Master Ge. Kaya pa rin ni Master Ge na muling magkasakit si Uyang Chen. Kapag nagkasakit siya, ang tao at ang ari-arian niya ay mapupunta na sa iyo. Nang marinig ito ni Xu Baoshi, umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Samantala, hindi bumalik si Chen sa kumpanya. Diretsong umuwi siya sa Cloud Pavilion Sky Palace. Paulit-ulit niyang inisip, kailangan pa rin niyang linawin ang mga bagay kay Ye Yaoqing. Hindi siya maaaring manatili rito para magnegosyo ng tuluyan. Gayunpaman, pagdating pa lang niya sa pinto, narinig na niya ang boses ni Go Qingming na umaalingaw-ngaw mula sa loob. Yu Qing, bagamat sinabi mong si Chen Pingan ay alagad ni Kai Zhongyang, ang alagad ay alagad lang sa huli. At saka, si Kai Zhongyang mismo ay nakulong. Ang kanyang alagad ay hindi rin mapagkakatiwalaan. Sumang-ayon din si Feng Banian. Tama ka, lalo na ngayong nag-aaway kayo ng iyong pamilya. Ang iyong ama ang pumilit sa iyo na pumunta sa Tianhai. Kung hindi ka magtatagumpay, masisira na ang buong buhay mo. Mas mabuting huwag kang basta-basta magtiwala sa kanya. Nakatayo si Chen sa labas. Naririnig ang mga salitang ito. Hindi siya nagmamadaling pumasok. Gusto niyang makita kung paano tutugan si Ye Yaoqing. Matatag na sinabi ni Ye Yaoqing. Tiyo Go, Tiyo Feng, nasubukan ko na siya. Napakatapat niyang tao.
Tungkol naman sa paraan, hindi ko maaaring ibunyag, ngunit siya ay isang taong maaaring pagkatiwalaan ng walang pasubali. Nagkatinginan sina Go Qingming at Fang Banian. Pareho nilang naramdaman na mayroong hindi tama. Hindi na nagpaliwanag pa si Ye Yaoqing. Kusang nagsalita, dalawang tiyo, marami pa kayong trabaho sa probinsya. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras sa akin. Nagkatinginan silang dalawa, parehong umiling at napabuntong hininga. Tumayo si Go Qingming. Seryosong sinabi, tandaan mo, ang pananakit sa iba ay hindi dapat. Ngunit ang pag-iingat sa sarili ay kailangan. Pagkasabi pa lang nito, itinulak ni Chen ang pinto at pumasok. Nandito pala kayo. Hahanapin ko sana kayo. Kahapon, nakalimutan kong sabihin na ang gamot para sa iyo ay magkakaroon ng side effects. Baka lalo pang lumala ang iyong sakit. Medyo natulala silang dalawa. Paano siya nakapasok dito? Nagmamadaling nagtanong. Kung gayon, ang side effects ba ay may solusyon? Casual na sinabi ni Chen. Meron naman. Mula ngayon, gumamit ka ng Coptes Chinensis para gawing tsaa at inumin ito. Uminom ka ng tuloy-tuloy sa loob ng 1 buwan. At ayos na. PFFT. Hindi napigilan ni Ye Yaoqing. Natawa siya ng malakas. Nagtatampo ang kanyang mga mata habang tinitingnan si Chen. Malinaw na alam niyang narinig na niya ang lahat sa labas. Gagamitin ang Coptes Chinensis para gawing tsaa. Gusto mo bang mapait hanggang mamatay ang mga tao? Namula ang mukha ni Go Qingming at Fang Banian. Sa kanilang puso, malinaw nilang naiintindihan. Ngunit nahihiya pa rin silang umubo. Chen Ping'en, huwag ka nang magbiro. Paano magiging tsaa ang Coptes Chinensis? Walang pakialam ang mukha ni Chen. Maniwala ka man o hindi. Bahala ka, ngunit ikaw ang mananagot sa mga kahihinatnan. Kapag lumabas ang side effects, huwag kang lalapit sa akin. Napangiwi ang mukha nilang dalawa. Sobrang dismayado ang kanilang mga puso. Bagamat alam nilang sadya silang inaasar ni Chen. Tutal, napakagaling ng kanyang kasanayan sa medisina. Hindi sila maaaring makipagsapalaran sa kanilang kalusugan. May telepono. Nakatanggap si Fang Banian ng isang tawag. Sinamantala niya ang pagkakataon para umarte. Kung gayon, aprobahan mo na. Isama mo ang lote 140 ng Tianhai City sa pangunahing development zone. Ipadala mo ang opisyal na dokumento bukas. Pagkasabi nito, tila sinulyapan niya si Chen na parang wala lang. Isang simpleng pangungusap. Ang halaga ay hindi lang ilang bilyon. Hindi bababa sa ilang 10 bilyon. Una, pasasalamat sa Race Eta. Pangalawa, huwag mo nang pahirapan pa ang mga tao. Sabihin mo na agad kung may side effects ba talaga o wala. Lote 140, medyo natigilan si Chen. Hindi ba't ito ang lateng isinubasta ngayon? Ang pangunahing development ay nangangahulugang hindi lang hindi malulugi ang pamilyang Zhou, kundi maaari pang kumita ng malaki. Hindi alam ni Go Qingming na lumilipad ang isip ni Chen. Akala niya'y hindi pa sapat ang pusta. Kinuha rin niya ang telepono. Naubos na ang gamot para sa pagtigil ng dugo sa frontline. Kung gayon, bumili ka na. Hintayin mo akong bumalik para sa meeting. Ibinaba niya ang telepono. Lihim din niyang pinagmasdan ang reaksyon ni Chen. Chen Ping'en. Tumawag si Ye Yaoqing nang may paninisi. Sapat na ang pusta ng 2 tiyo. Sabihin mo na agad kung may side effects ba talaga o wala. Tinamad siyang sinabi. Sa totoo lang, ang pag-inom ng 29 na araw ay maaaring makatanggal ng side effects. Nang marinig ito, napailing sina Go Qingming at Fang Banian. Pakiramdam nila'y pinaglalaroan lang sila ni Chen. Ngunit hindi rin sila nang ahas na gamitin ang kanilang katawan bilang pusta. Napilitan silang masunuring umuwi para uminom ng tubig na may Coptes Chinensis. Pagkatapos magpaalam ng dalawa, lumapit si Ye Yaoqing sa tabi ni Chen. Kumapit siya sa braso nito. Mahinang sinabi, bakit ang bilis mong bumalik? Namiss mo na ba ako? Walang problema, kahit anong gusto mong gawin. Pwede, matagal na akong hindi makapaghintay. Pagkasabi nito, tiningnan niya si Chen ng puno ng pagmamahal. Kumindat-kindat siya, na para bang may hinihintay. Hindi makapaghintay, bahagyang kumilos ang puso ni Chen. Agad na medyo nawalan ng kontrol ang kanyang katawan. Kikikik, nang makita ni Ye Yaoqing ang itsura ni Chen. Ngumiti siya na parang bulaklak. Lalong nararamdaman niyang interesante si Chen. Sa harap ni Go Qingming at Fang Banian. Maaaring hindi siya matakot, ngunit nahihiya siya sa mga panunukso ng mga babae. Kinagat niya ang kanyang labi at nagtanong. Kapatid, hindi ka pa ba, lalaki? Medyo nahiya si Chen Ping'en. Muli niyang lihim na minumura ang lintik na matanda sa kanyang puso. Kung hindi dahil sa kanya, bakit siya magkakaganito? Naramdaman ni Chen na kung patuloy pa siyang makikinig dito, hindi na niya makakayanan. Inalis niya ang kamay nito. Mabilis na umupo sa sofa. At seryosong sinabi,
Ye Yaoqing, umupo ka. May gusto akong sabihin. Balak niyang sabihin ng diretso. Kung papayag ka, magpakasal tayo. Kung hindi, kanselahin na lang natin ang kasal. Nalito si Ye Yaoqing sa ugali ni Chen. Nagtanong siya, gusto mong malaman kung bakit ako pumunta sa Tianhai? Ha, bakit? Talagang napaka-curious ni Chen. Ngunit ayaw niyang manghimasok sa mga sikreto ng iba. Ngunit kusang nagsalita na ito. Napabuntong hininga si Ye Yaoqing. Umupo siya sa tabi ni Chen. Sumandal sa balikat nito. At malungkot na sinabi, kapatid, naalala mo ba na sinabi kong may kasintahan ako? Naaalala ko. Ituloy mo. Galing siya sa isang misteryosong pamilya. Naging sakripisyo ako ng pamilyang Ye. Kailangan kong pakasalan ang handal na anak ng pamilyang iyon. Ang pagpunta sa Tianhai ay isang pastahan ko sa aking pamilya. Kung hindi ako makakagawa ng tagumpay, kailangan kong pakasalan ang handal na iyon. Ayokong magpakasal. Medyo natigilan si Chen. Ang kasintahan niya ay dapat ako. Di ba? Paano ito naging isang hanggal? Hindi mo ba ako niloloko? Tumingala si Ye Yaoqing. Kaawa-awang tiningnan siya at sinabi, narinig mo na, kung ang kasintahan ko ay isang normal na tao, bakit ko sasabihing masisira ang buong buhay ko? Tumango si Chen. Saglit siyang nag-isip. Hindi niya alam na ako ang kanyang kasintahan. Ibig sabihin, hindi sinabi ng pamilyang Ye. Hindi lang hindi sinabi ng pamilyang Ye. Balak pa nilang ipakasal siya sa isang hanggal. Ibig sabihin, gusto ng pamilyang Ye na kanselahin ang kasal. Mabuti na rin iyon. Hindi na kailangang kanselahin pa ang kasal. Kumindat-kindat ang mga mata ni Ye Yaoqing at sinabing, Pingen, ano man ang mangyari, hinding-hindi ako magpapakasal sa hanggal na iyon. Kailangan kong gumawa ng tagumpay sa Tianhai. Tutulungan mo ba ako? Nang tingnan siya nito, naramdaman ni Chen ang pangangati sa kanyang puso. Hirap siyang sinabi, kung nakagawa ka na ng tagumpay tapos pinilit ka pa rin ng iyong pamilya na magpakasal. Ano na? Kung gayon, tatakas tayo, walang pag-aatubiling sinabi ni Ye Yaoqing. Pingen, kung hindi tutupad sa usapan ang aking pamilya, isasama mo ba ako? Buong puso akong tapat sa iyo. Humanap tayo ng isang lugar na walang nakakakilala sa atin. Magkakaroon tayo ng maraming anak. Magtatrabaho ka para buhayin ang pamilya. Magluluto ako at magsiga. Nang marinig ni Chen ang mga salitang ito, biglang nawala ang pangangati sa kanyang puso. Tiningnan niya ang magandang mukha nito. Muli niyang naramdaman ang pagnanais na isama ito agad. Hindi niya napigil ang sabihin, basta't hindi mo ako iiwan. Tiyak na bibigyan kita ng karangyan at kayamanan. Nang marinig ang mga salitang ito, nang inag ang katawan ni Ye Yaoqing. Tiningnan niya si Chen. Bigla siyang nakaramdam ng isang kakaibang damdamin na umuusbong. Na para bang hangin ng tagsibol na humahaplos sa kanyang mukha. Hindi niya makontrol. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At inilapit ang kanyang mga labi. Nang makita ni Chen ang malambot na mga labi nito, bumilis ang kanyang hininga. Nakalimutan niya ang lahat. Ginaya niya ang posture na inilarawan ng mga tao sa kulungan. Dahan-dahan siyang lumapit. Palapit ng palapit. Sa sandaling iyon, ding-ling-ling. Biglang tumunog ang telepono. Pareho silang nagulat. Iminulat ni Ye Yaoqing ang kanyang mga mata. Namumula ang kanyang mukha na parang takip silim. Tumalikod siya. Hindi na nang ahas tumingin kay Chen. Naisip niya sa sarili, posible kayang nahulog na talaga ang loob ko. Nahihiyang umubo si Chen. Kinuha niya ang kanyang telepono. Si Ouyang Chen na naman. Anong kailangan mo? Sinagot niya ang tawag. Pumunta ka sa Tianhai Hotel. May gusto akong sabihin. Malamig pa rin ang boses ni Ouyang Chen na parang yelo. Walang oras. Diretsahang ibinaba ni Chen ang telepono. Pinakakinasusuklaman niya ang inuutusan ng iba. Gaya ng inaasahan. Pagkababa pa lang niya ng telepono, muling tumawag si Ouyang Chen. Guro, noong nagkasundo tayo sa kasal, may iniwan kang isang bagay. Kunin mo na. Pagkasabi nito, mabilis niyang ibinaba ang telepono. Nang marinig ang tunog ng dial tone sa telepono, kumunat ang noo ni Chen. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, ayaw na niyang makita si Ouyang Chen. Ngunit kung may kinalaman ito sa kanyang guro, kailangan niyang pumunta kahit anong mangyari. May gagawin lang ako. Sige na. Hindi pa rin tumitingin si Ye Yaoqing kay Chen. Pagkaalis pa lang ni Chen, tumunog din ang telepono nito. Si Zhang Chang pala. Ikinwento niya ang buong nangyari sa subasta. 1,300,000,000. Nakuha na ng Tianlong Group. Medyo nagulat si Ye Yaoqing. Ang balita tungkol sa loteng ito ay sadyang ipinakalat ni Tio Feng. Basta't makuha ito ng maaga, malaki ang kikitain. Ngunit ngayon, nawala na ito. Isang malaking bahagi ng kita ang nawala. Isang hakbang na lang sana. Binibini. Ang mahalaga, ang loteng ito ay maaari sana nating makuha sa halagang 600 milyon.
Lahat ay dahil sa sobrang mapusok si Chen Pingen. Ginalit niya si Xu Tianlong kaya napilitan itong makipagkumpitensya. Hindi pa rin siya naniniwala kay Chen. Gusto niyang patalsikin ito ni Ye Yaoqing. Hindi niya inaasahang pinutol siya ni Ye Yaoqing. Manahimik ka. Mula ngayon, ayokong marinig na nagrereklamo ka ng kahit ano tungkol sa kanya. Kung hindi, bumalik ka na agad sa Imperial Capital. Sa restaurant ng Tianhai Hotel, si Ouyang Chen ay nakasuot ng puting bestida, na para bang isang diwatang hindi mahahawakan. Umupo si Chen sa tapat niya. Nakayuko ang ulo. Nakatingin pa rin si Ouyang Chen sa labas ng bintana. Nang marinig ang tono ni Chen, malamig siyang sinabi, "Wala pang sino mang nang ahas na ibaba ang telepono ko. Ikaw ang una." Galit pa rin siya dahil sa paulit-ulit na pagbaba ni Chen Pingen ng telepono. Bilang numero 1 kagandahan sa Tianhai, palaging may mga taong pumapaligid sa kanya. Ang pagbabaan ng telepono ay isang bagay na hindi pa nangyayari. Huwag ka nang magsalita pa ng marami. Hindi ako pumunta rito para makinig sa mga iyan. Nasaan ang gamit ng aking guro? Muling tanong ni Chen. Kung hindi dahil sa kanyang guro ang tawag na ito. Talagang ayaw niyang sagutin. Bagamat galit si Ouyang Chen. Nang maisip niya ang bilin ng kanyang ama, napilitan siyang magtimpi. Alam kong may opinyon ka sa ginawa ng aking mga magulang. Ngunit ang mundong ito ay napakalupit. Bago ka maging partner ni Binibining Ye, isa ka lang taong kalalabas lang ng kulungan. Hindi kailangang pansinin ka ng aking pamilya. Kahit ngayon, wala kaming dahilan para suportahan ka. Kaya huwag kang magpakita ng galit. Ang pakikipagtulungan ang makakabuti sa iyo. Tiningnan ni Chen ang seryosong itsura nito. Lalong nararamdaman niyang nakakatawa ito. Hindi ko talaga maintindihan kung saan ninyo nakukuha ang kumpiyansa ninyong maging ganyan kaordinaryo. Ang buong pamilya ninyo ay nag-aakalang sila ay pambihira. Naglalakbay ba kayo, kumpara sa mga nakakatakot na kriminal sa kulungan? Ang pinakamayamang tao sa Tianhai ay walang kwenta. Niwala nga siyang karapatang makapasok sa Mingdu Prison. Anong sabi mo? Agad na sumiklab ang galit ni Ouyang Chen. Chen Pingen, napakatimpi ko na. Pakiusap. Huwag mong gamitin ang aking pagtitimpi bilang puhunan para manggulo ka. Sa buong Tianhai na ito, wala pang sinumang nang ahas na makipag-usap sa akin ng ganyan. Ang boses niya ay nakaagaw ng pansin ng mga tao sa paligid. Sino ba ang taong yan? Nangangahas siyang galitin si Ouyang Chen. Ayaw na ba niyang mabuhay? Saglit na nag-isip si Chen. Naramdaman niyang hindi kailangang makipagtalo pa sa kanya. Walang pakialam siyang sinabi. Hindi tayo magkasundo. Kahit kalahating pangungusap ay marami na. Kung gayon, hindi na kailangang magsalita pa. Ibigay mo na sa akin ang gamit. Mula ngayon, magkanya-kanya na tayo ng landas. Sobrang nagalit si Ouyang Chen sa mapanghamak na ugali ni Chen. Sumigaw siya, kailangan mong linawin. Ano ba talaga ang kasalanan ko sa iyo? Kung hindi, hindi maaari. Wala kang kasalanan sa akin. Hindi ko lang gusto ang ugali mo. Hindi pa natatapos ang kanyang salita. Pinutol na siya. Iyan ang tinatawag na estilo. Estilong mayabang at malamig. Sa tabi, umalingaw-ngaw ang isang mapanuyang tawa. Isang binatang nakasuot ng magarang suot ang lumapit. Mapanghamak ang kanyang mukha. Chen, hindi mo kailangang magalit sa ganitong klaseng hamak na taong mayabang. Ang kanyang pag-iral ay para lang makainis ng iba. Talagang hindi pinansin ni Ouyang Chen ito. Lumingon siya sa ibang direksyon. Galit pa rin siya. Walang pakialam na sinulyapan ng binata si Chen. Chen Pingen, partner ni Binibining Ye. No, ang galing mo naman. Nangangahas kang galitin ng aking diyosa sa Tianhai Hotel. Sino po yan? Nagulat na tanong ng isang tao. SHHH. Hinaan mo ang boses mo. Ito si Zhang Meng, ang prinsipe ng Tianhai Hotel. At isa ring tapat na manliligaw ni Ouyang Chen. Malamig na ngumiti si Chen. Tapos, itinaas ni Zhang Meng ang kanyang kamay. Marahang inalag ang kanyang pulso. Mapanghamak siyang sinabi. 2 taon na ang nakalipas. May isang boss na nagsalita ng hindi maganda kay Chen Chen. Isa-isa kong binunot ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos ay pinilit ko siyang gumapang palabas. Kaya gusto mo akong takutin. Hindi naman ganoon. Pinapaalalahanan lang kita. Kung gagalitin mo ako, ang kahihinatnan ay baka hindi mo pa maisip. Ngunit ang mukha ni Binibining Ye ay kailangan pa ring igalang. Maaari akong maglagay ng karatula na bawal pumasok si Chen Pingen at mga aso sa harap ng hotel. Sa tingin mo, paano ka titingnan ni Binibining Ye? Sa sandaling iyon, pinutol siya ni Ouyang Chen. Hindi na kailangan. Zhang Meng, ako na ang bahala rito. Naiintindihan niyang kapag lumaki ang gulo. Sunod-sunod na darating ang problema ni Chen Pingen. Siyempre, hindi maaaring palampasin ni Zhang Meng ang pagkakataong magpakitang gilas. Lumapit siya kay Chen at nagbanta. Huling pagkakataon. Agad kang humingi ng tawad kay Chen Chen.
Huwag mong isiping nagbibiro ako. Ang kanyang mga salita ay naglalaman ng pagbabanta. Naging excited ang mga kumakain. Naghihintay sila ng magandang palabas na magsisimula. Ngunit talagang hindi pinansin ni Chen ang kanyang pagbabanta. Nangutya siyang sinabi, "Akala mo ba ikaw si Wang Zuigao, pinakamataas na hari? Ang tatay mo ay si Wang Ba, pagong na hari. Tunay kang isang mabuting anak ng iyong tatay. Hindi. Dapat ay mabuting anak ng iyong nanay." Pagkasabi nito, tumahimik ang restaurant sa isang iglap. Pagkatapos ay agad na umalingaw-ngaw ang tawanan. Wang Ba, sinabi pa niyang mabuting anak ng kanyang nanay. Ang taong ito, napakatalas ng dila, isang pangungusap, minura na niya ang buong pamilya ng iba. Anong sabi mo? Agad na namutla ang mukha ni Zhang Meng. Isang hamak na taong umaasa sa awa ni Binibining Ye para makakain ay nangangahas na murahin siya. Sige, kung gusto mong mamatay, sisirain ko ang iyong mangkok ng bigas. Mga tao, ilabas niyo ang karatula. Bawal siyang pumasok dito habang buhay. Nang marinig ito ni Uyang Chen, nagmamadali siyang tumayo. Zhang Meng, huwag kang magpadalos-dalos. Maaari pa nating pag-usapan ito. Lumingon siya kay Chen. Chen Pingen, humingi ka na agad ng tawad. Ito ang pinakamalaking hotel sa Tianhai. Kung hindi ka papapasukin dito, tiyak na hindi ka patatawarin ni Binibining Ye. Saglit na nag-isip si Chen. Kung medyo mataas ang uri ng lugar na ito, at may kailangan siyang gawin, talagang hindi siya maaaring tanggihan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Zhang Kangding. Ano man ang paraan mo, sa loob ng 10 minuto, bilhin mo ang Tianhai Hotel para sa akin. Tungkol naman sa pera, tawagan mo ang numerong ibinigay ko sa iyo at humingi ka. Pagkasabi pa lang nito, lahat ng tingin sa restaurant ay napunta kay Chen, na parabang nakakakita sila ng isang baliw. Ang Tianhai Hotel, bagamat hindi kasing yaman ng pinakamayamang tao, ay nagkakahalaga pa rin ng mahigit 2 bilyon. At saka, matatag ang kita nito. Imposibleng ibenta. Ang pagbili nito sa loob ng 10 minuto ay talagang isang kwentong barbero. Ha. Natawa ng malakas si Zhang Meng sa galit. Marami na akong nakitang mahihirap na mayabang. Pero wala pa akong nakitang kasing arogante mo. Sige, hihintayin kita ng 10 minuto. Tingnan natin kung paano mo ito bibilhin. Dismayadong umiling si Uyang Chen at hindi na nagsalita pa. Akala niya noong una, ang pagiging sarkastiko ni Chen ay dahil sa kanyang ugali. Ngayon, mukhang hindi siya matino. Akala ba niya, basta-basta lang siyang makakabili ng isang hotel? Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Sobrang mayabang. Sino ba siya sa akala niya? Kung talagang mabibili niya ito, gagapang ako palabas. Nagsimulang mag-usap ang mga tao sa paligid. Tiningnan ni Zhang Meng ang kanyang relo. Nangutya siyang sinabi, 1 minuto na lang. Kailangan mong bilisin. Kailangan mo ba ng dagdag na 30 segundo? Pagkasabi pa lang nito, bumukas ang pinto ng elevator. Isang grupo ng mga nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng mag-agarang suot ang nagmamadaling lumabas. Ito ang pinaka-nakakatakot na bilangguan sa buong mundo. Sa loob nito, sino mang kriminal na mapalaya ay magiging isang Panginoon sa kani-kanilang lugar. Ngunit sa sandaling ito, silang lahat ay nakayuko at sumusuko sa isang binatilyo. Dahil lang 3 taon na ang nakalipas, kusang pumasok ang binatilyong ito sa bilangguan. Ang napakabigat na electromagnetic na tarangkahan ay hindi lang niya sinipa at pinatalsik, kundi pati ang 4 na bilyong bilanggo sa loob ay binugbog niya buong gabi. Mula noon, siya na ang naging hari ng bilangguan. Pagkasabi pa lang nito, bumukas ang pinto ng elevator. Isang grupo ng mga nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng suot ang tumakbo papasok. Sila ang mga miyembro ng legal department ng hotel. Magalang silang sinabi, "Ginoong Chen, ito po ang kontrata ng pagbili. Pakitingnan po." Sa isang iglap, natigilan ng buong bulwagan. Talaga bang nabili na? Nang makita ang kontrata, natulala ang mga tao sa paligid. Ganap na hindi makapaniwala si Zhang Meng. Sumigaw siya kay Direktor Wang. "Direktor Wang, ayaw mo na bang magtrabaho? Bawiin mo agad ang kontrata. Kung hindi, tatanggalin kita agad sa trabaho." Bilang prinsipe ng Tianhai Hotel, hindi siya makapaniwalang may ganoong kakayahan si Chen. Humigop ng malamig na hangin si Uyang Chen. Inakala niyang isa itong panloloko. Ngunit sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Zhang Meng. Ano po yun? Sa kabilang linya, galit na sumisigaw ang ama ni Zhang Meng. "Lintik na bata ka. Sino ba ang kinalaban mo? Pinilit ako ni Zhang Longwang na ibenta ang hotel gamit ang baril." Nagpalit na ng may-ari ang Tianhai Hotel. Natigilan si Zhang Meng. Kalahating pangungusap ang nanatili sa kanyang lalamunan. Agos ang malamig na pawis. Sa wakas ay naintindihan na niya na ang tawag na ginawa ni Chen kanina ay para kay Zhang Longwang. Pagkatapos,
Nagmamadaling tumakbo palapit ang general manager ng hotel na si Lee Wiman. Magalang siyang sinabi, "Ginoong Chen, ako po si Lee Wiman. Mula ngayon, buong puso ko po kayong paglilingkuran." Ano? Paano nangyari to? Para siyang nakakita ng multo. Kahit na nangyayari na ito sa harap ng kanyang mga mata, hindi pa rin siya makapaniwala. Bagsak, nahulog ang telepono ni Zhang Meng sa lupa. Bigla niyang napagtanto na minamaliit niya si Chen. Walang pakialam na nagtanong si Chen, "Gusto mo pa bang isabit ang karatula kanina?" Agos ang pawis ni Zhang Meng. Hindi po nangangahas, hindi po ako nangangahas. Ako ang nangangahas." Lumabas si Lee Wiman para isabit ang isang karatula, bawal pumasok si Zhang Meng at Wang Ba. Pagkasabi nito, isa-isang tumingin ang mga tao sa paligid kay Zhang Meng nang may awa. Galit na sinabi ni Zhang Meng, ikaw, huwag kang masyadong mayabang. Kung magpapatuloy ka pa sa kalokohan mo, sisiguraduhin kong bubunutin ko ang lahat ng ngipin mo at pipilitin kitang gumapang palabas na parang aso." Sa huli, naglabas si Chen ng isang salita, "Alis." Masamang tiningnan siya ni Zhang Meng saka malungkot na umalis. Hindi rin nagpatalo si Ouyang Chen. "Chen Ping'an, hindi mo ba naiisip ang kahihinatnan ng pag-asa mo kay Ye Yaoqing ng ganito? Sakaling isang araw sipin ka niya, mamamatay ka ng napakasama." Hindi lang siya, pati ang iba ay isa-isang nagpakita ng katulad na pag-aalala. Mapanghamak siyang ngumiti, "Pera ko to. Marami akong pera. Hindi ako kinakapos sa pera." Ayaw na niyang ipagpatuloy pa ang paksang ito. Diretsahang nagtanong, "Nasaan ang gamit? Ibibigay mo ba sa akin o hindi?" Galit na pumadyak si Ouyang Chen. "Chen Ping'an, sasabihin ko sa iyo, gusto mo man o hindi ang ugali ko. Ganito na talaga ako, hindi na magbabago. Hayaan kitang magyabang. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapagyabang. Darating din ang araw na magmamakaawa ka sa akin." Pagkasabi nito, galit siyang umalis. Tiningnan niya itong papalayo. Naisip niya, huwag magmadali, may pagkakataon pa sa hinaharap. Pag-uwi ni Ouyang Chen sa bahay, humandusay siya sa sofa sa sala. Nag-aalalang nagtanong ang kanyang ama na si Ouyang Hai, "Kumusta ka na, anak?" Nag-aapoy sa galit ang kanyang ina na si Liu Yemei. "Kailangan pa bang itanong yan? Tingnan mo nga ang itsura ni Chen Chen. Halatang binyuli siya ng hamak na taong yun. Hamak na taong mayabang. Hintayin lang niya. Darating din ang araw na magiging asong walang amo siya." Habang nagmumura, tinawagan niya si Chen. Ang resulta, ibinaba ang tawag. Galit na galit si Liu Yemei hanggang sa umusok ang kanyang 7 butas. Muli siyang tumawag. Nang makitang hindi sinasagot ang tawag, nag-text siya ng mura. Sa sandaling iyon, masakit ang puso ni Ouyang Hai habang inaalaw si Ouyang Chen. Chen, sa pagkakataong ito, nagkamali si Itay. Hindi karapat-dapat si Chen Ping'an na personal mo pang puntahan. Kalahati pa lang ang kanyang sinasabi. Napansin niyang nakatulog na pala ang kanyang anak. Inalag niya ito ng 2 beses ngunit walang reaksyon. Agad na nataranta si Ouyang Hai. Chen, gumising ka. Chen, namutla sa takot si Liu Yemei. Nagkakagulo ang kanyang mga salita. Hindi ba't gumaling na siya? Bakit siya nakatulog na naman? Ang lintik na Chen Ping'an na yun. Kahit ang maliit na sakit na ito ay hindi niya mapagaling. Kailangan ko siyang hanapin. Muli siyang tumawag. Muli niyang natuklasan na nablock na pala siya. Nag-aalalang sinabi ni Ouyang Hai, "Magtitimpla ako ng gamot." Mabilis niyang dinala ang mangkok ng gamot mula kanina. Pagkatapos uminom ni Ouyang Chen, wala pa ring reaksyon. Galit na nagngangalit si Liu Yemei. Siguradong inasar ni Chen Ping'an si Chen kaya bumalik ang sakit niya. "Papatayin ko siya." Nagwawala si Liu Yemei. Muli siyang nasabik na sinabi, "Hanapin muna natin si Xu Baoshi." Sa opisina ng Tianlong Group, nang makita ang numero ni Ouyang Hai na tumatawag, malamig na ngumiti si Xu Tianlong. Nag-aalala na, no. Pagkatapos ay tumayo siya. Magalang na inabot ang isang bank card. "Master Ge, pinahirapan ko po kayo. Ito po ay kaunting pasasalamat." Kinuha ni Master Ge ang card. Ang sitwasyon ngayon ay katulad ng dati. Ngunit nagbago ang paraan. Ang dating gamot ay hindi na makakapagligtas. Humigpit ang labi ni Xu Tianlong. Naintindihan niya ang ibig sabihin. Nag-abot pa siya ng isang bank card. "Ito po ang inyong bayad." Doon lang nasiyahan si Master Ge. "Pagod na ako ngayon. Uuwi na ako para magpahinga." Iniwan ng mag-ama si Master Ge at bumalik sa opisina. "Itay, kailan po ako pupunta para iligtas si Ouyang Chen?" sabik na tanong ni Xu Baoshi. Nang maisip na malapit na niyang maangkin si Ouyang Chen, umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Umupo si Xu Tianlong sa upuan. Madilim siyang ngumiti at sinabi, "Huwag kang magmadali. Ngayon, ang pamilyang Ouyang ang nag-aalala. Hindi tayo. Tandaan mo,
Ang paggawa ng malalaking bagay ay nangangailangan ng matatag na disposisyon. Hintayin mong magmakaawa sa atin si Uyang Hai. Masuner ang magdala ng pera. Saka ka pumunta. Hindi pa huli. Tumango si Xu Baoshi bilang pagsang-ayon. Ngunit sa kanyang puso, ayaw na niyang maghintay kahit isang sandali pa. Mas mabilis. Mas mabuti. Bigla niyang naalala na may isa pang babae na naghihintay sa kanyang tawag. Itay, maaari po ba akong lumabas muna para makipagkita sa kaibigan? Huwag po kayong mag-alala. Pagkatawag pa lang po ninyo. Babalik agad ako. Pumayag si Xu Tianlong. Tumalikod si Xu Baoshi at lumabas ng pinto. Nag-text siya kay Chi Chonjiao na pumunta sa hotel. Nakatanggap si Chi Chonjiao ng text. Walang pag-aalinlangang iniwan niya ang kanyang trabaho. Nagmamadali siyang nag-ayos ng make-up. Diretsong pumunta sa Tianhai Hotel. Tianhai Hotel. Ang restaurant na ito ay nasa ika-48 palapag. Tanaw ang buong Tianhai City. Nagbibigay ng walang kapantay na pakiramdam. Ginoong Xu, nandito na po kayo. Nakasuot si Chi Chonjiao ng itim na business attire, na nagpapatingkad sa kanyang perpektong kurba ng katawan. Magalang siyang tumayo para salubungin si Xu Baoshi. Nang makita ni Xu Baoshi si Chi Chonjiao, hindi niya namamalayang kumislap ang isang masamang balak sa kanyang mga mata. Medyo traffic sa daan. Pinaghintay ko si Binibining Chi ng matagal. Maupo po kayo. Bahagyang ngumiti si Chi Chonjiao. Kaka-rating ko lang din po. Ginoong Xu, maupo po kayo. Umupo si Xu Baoshi. Diretsong pumunta sa punto. Gusto niyo po ng kontrata para sa supply ng materyales para sa lote 140 na po. Ngunit ang kontratang ito ay nagkakahalaga ng 1 hanggang 2 bilyon. Ang ari-arian ng Chi Group ay 5 bilyon lang. Kakayanin niyo po ba? Umangat ang dibdib ni Chi Chonjiao at sinabing. Bagamat ito ang pinakamalaking order na natanggap ng Chi Group, ang Chi Group sa Tianhai ay itinuturing na ring isang matagal ng tatak. Garantisado ang aming reputasyon. Ngayon, kakatawag ko lang sa aming supplier sa itaas na bahagi ng supply chain. Nangako rin silang makakapag-supply. Nanliit ang mga mata ni Xu Baoshi. Nakita niyang tuwid na nakaupo si Chi Chonjiao. Ang ilang bahagi ng kanyang katawan ay lalong naging kaakit-akit. Lumunok siya at sinabing, walang silbi ang pangako. Napakaraming supplier sa Tianhai. Hindi ka maituturing na natatangi. Kaya kailangan mong magbigay ng isang dahilan para mapatahimik ang ibang mga supplier. Sa bagay na ito, natigilan si Chi Chonjiao. Tunay ngang kumpara sa ibang mga supplier. Walang kalamangan ang Chi Group. Nakita ni Xu Baoshi na dumating na ang tamang oras. Bigla siyang nagtanong, ano ang relasyon niyo ni Chen Pingan? Natigilan si Chi Chonjiao. Ito ang bagay na pinakaayaw niyang pag-usapan. Isang kasunduan lang sa kasal mula pagkabata. Isang biro lang. Tapos na ang lahat. Ngayon, isa na lang siyang malayong kakilala. Nagtalik na ba kayo? Lihim na ngumiti si Xu Baoshi. Muling natigilan si Chi Chonjiao sa tanong. Sino ba ang magtatanong sa isang babae ng ganitong bagay? Ngunit nang maisip niya ang order, napilitan siyang sumagot. Ilang araw pa lang kaming nagkita. Hindi pa kami nagkahawakan ng kamay. Hindi pa kami nagkahawakan ng kamay. Haha, nang marinig ito ni Xu Baoshi. Tuwang-tuwa siya. Lumalabas na ang walang kwentang Chen Pingan na iyon ay hindi pa siya nagagalaw. Ginoong Xu, mas mabuti pong pag-usapan na lang natin ang tungkol sa kooperasyon. Ngayon nga po tayo nag-uusap tungkol sa negosyo. Binibining Chi, kanina, tinanong ko kayo kung ano ang inyong kalamangan kumpara sa ibang mga kumpanya. Ngayon, napakalinaw na ng kalamangan. Ang kama sa presidential suite ng Tianhai Hotel ay napakalambot. Gusto ko pong imbitahan si Binibining Chi na umupo roon sandali. Habang nakaupo, pag-uusapan natin ang kontrata. Naniniwala akong tiyak na magkakaroon tayo ng kooperasyon. Haha, kapag pumayag siya, ipaparecord ko ng lihim ang proseso at ipapadala kay Chen Pingan. Ano kaya ang mararamdaman niya kapag nakita niyang ang kanyang kasintahan na hindi pa niya nahahawakan ay pinaglalaroan ko ng basta-basta? Agad na puno ng pagtataka ang mukha ni Chi Chonjiao. Ginoong Xu, ano po ang sinasabi ninyo? Gusto ko lang pong makipagtulungan sa negosyo. Walang pasensyang pinutol siya ni Xu Baoshi. Ayokong makinig ng mga walang kwentang salita. Pupunta ka ba o hindi? Basta't matulog ka sa akin ng isang gabi. Ang kontrata para sa supply ng materyales para sa lote 140 ay mapupunta na sa iyo. Matatag na sinabi ni Chi Chonjiao. Ginoong Xu, ang narating ko ngayon ay dahil sa sarili kong pagsisikap. Hindi ako ganyang klaseng tao. Pagkasabi nito, tumayo siya at akmang aalis. Tigil. Nagdilim ang mukha ni Xu Baoshi. Malamig siyang sinabi, huwag mong isiping mapoprotektahan ka ni Chen Pingan. Sa aking mga mata, isa lang siyang walang kwentang tao. Mula ngayon, haharapin siya ng Tianlong Group sa lahat ng dako.
Ang lote 140 ay simula pa lang. Wala pang kalahating buwan. Makikita ni Binibining Ye ang kanyang kawalang kwenta. Sa oras na iyon, sisipain niya siya. Kapag wala ng suporta mula kay Binibining Ye. Ano pa siya? Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang isang buntong hininga mula sa di kalayuan. May mga taong, namamaga na ang mukha sa sampal pero hindi pa rin natututo. Tunay na mga tanga. Nang marinig ang boses na ito, sabay silang lumingon. Chen Ping'en. Nanlaki ang mga mata ni Chi Chonjiao. Nang inag sa takot si Xu Baoshi. Bakit siya nandito? Malamig na lumakad si Chen papunta kay Xu Baoshi. Nakalimutan mo na ba kung ano ang ipinaalala ko sa iyo? Agos ang malalaking butil ng pawis sa noo ni Xu Baoshi. Siyempre, naaalala ko. Pagkatapos akong bigyan ng babala, binugbog ako. Kinakabahang nagsalita si Chen. Manahimik ka. Pinutol siya ni Chen. Sampailan mo muna ang sarili mo. Pak. Walang pakundangang sumampal si Chen ng 2 beses. Agad na tumahimik ang lahat sa paligid. Sino yan? Ang taong yan. Nangangahas pang saktan si Ginoong Xu. Nagbulungan ang mga tao. Chen Ping'en. Nababaliw ka na ba? Natarantang lumapit si Chi Chonjiao para pigilan si Chen. Pak. Isang malakas na tunog. Galit na tumayo si Xu Baoshi. Mabangis ang kanyang mukha. Hindi ka pa ba tapos sa pananakit sa akin? Bukod sa kamao mo. Ano ka pa ba? Nangangahas kang pumunta sa Western restaurant. Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin kung karapat-dapat kang kumain ng Western food. Tama ka. Hindi pa ako tapos sa pananakit sa iyo. Ngunit tingnan mo rin ang sarili mo sa salamin kung sino ka para pumunta sa Tianhai Hotel. Hindi mabilis. Hindi mabagal na gumanti si Chen. Namula ang mga mata ni Xu Baoshi. Gusto na niyang sumugod. Ngunit alam niyang hindi siya kalaban. Nagngangalit siyang sinabi. Walang modo. Bastos. Pagkasabi nito, kumuha siya ng isang itim na card mula sa kanyang bulsa. Inihampas niya ito sa mesa. Alam mo ba kung ano ito? Sasabihin ko sa iyo. Ito ang Emperor Treatment Card. Itim na card na may gintong ulap na disenyo. Marangyang ngunit misteryoso. Ito ang pinakamataas na VIP card ng Tianhai Hotel. May isang taong sumigaw sa gulat. Narinig ko na sa buong probinsya. 7 lang ang ganito. Karaniwang ibinibigay lang ito sa mga mahahalagang bisita. Hindi kumukurap na tiningnan ni Chi Chonjiao. Medyo nagulat siya. Narinig niyang kapag mayroon kang card na ito, maaari kang makatanggap ng trato na parang may-ari sa hotel. Bahagyang mayabang si Xu Baoshi. Narinig ni Xu Baoshi ang mga bulungan sa paligid. Sobrang mayabang ang kanyang puso. Ang card na ito ay napanalunan niya sa pastahan kay Zhang Meng. Ngayon, sa wakas ay magagamit na niya ito. Tiningnan niya si Chen nang may pang-iinis. Alam mo na ba ang ibig sabihin ng card na ito? Hindi lang ito diskwento. Simbolo rin ito ng katayuan. Meron ka ba? Hindi kailangan. Kakain lang ng 1 beses tapos hihingi pa ng diskwento. Masyadong nakakahiya. Kalmadong sumagot si Chen. Dahil ba sa masyadong malaki ang nagastos ng inyong pamilya sa pagbili ng lupa kaya hindi na kayo makakain? Kaya kinuha nyo ang card para libre. Kung gayon, naiintindihan ko. Tutal, mahirap ka naman. Lihim na sinulyapan ni Chi Chonjiao si Chen. Ang taong ito, napakatalas ng dila. Anong sabi mo? Agad na sumiklab ang galit ni Xu Baoshi. Malinaw na simbolo ng katayuan. Ngunit sinabi niyang mahirap. Bigla siyang nakaisip ng isang ideya. Gumagamit ka ba ng reverse psychology? Sige. Nagtagumpay kang galitin ako. Hoy, Chen. Sinasabi mong mahirap ako. Tingnan natin kung gaano ka kayaman. Waiter, bigyan mo ako ng 1 bote ng Yisheng Yishi, 1 buhay. 1 mundo. Hindi kailangang libre. Nang marinig ang pangalang ito, naging excited ang mga customer. Ang Yisheng Yishi ay alak mula sa Taihe Winery sa France. Alam ng lahat na napakamahal ng Lafite 82, ngunit hindi nila alam na ang Lafite ay ilang 10,000 lang. Samantala, ang Yisheng Yishi ay nagkakahalaga ng 950,000 sa merkado. Sa Tianhai Hotel, ang presyo nito ay 1.18 milyon bawat bote. Pagkasabi nito, dinala na ng waiter ang alak. Dahil sa napakamahal ng bote ng alak na ito, para maiwasan ang mga customer na tumakas sa bayarin. Hinihiling ng hotel na bayaran muna ito gamit ang card. Sana po ay maintindihan ninyo. Walang problema. Iwinasiwas ni Xu Baoshi ang kanyang bank card at nag-swipe. Pagkatapos ay tiningnan niya si Chen nang may hamon. Umiinom ako ng alak na nagkakahalaga ng 1 milyon. Kaya mo ba yun? Ikaw na asong mahirap na gumagamit ng pera ni Binibining Ye. Ikaw na hamak na manggagawa. Kung may lakas ka ng loob, magbukas ka rin ng 1 bote para makita ko. Nangangahas ka bang magbukas? Nang marinig ito, walang pakialam na umupo si Chen. Pasensya na. Talagang hindi ako mahirap. Waiter,
Ang ganitong klaseng alak niya. Kukuha ako ng 2 bote. I-swipe mo na agad ang card. Pagkasabi nito, inihagis niya ang kanyang card. Chen Pingen, nababaliw ka na ba? Kakain lang ng 1 beses tapos gagastos ng ilang milyon. Papatayin ka ni Binibining yan. Hindi napigilan ni Chi Chonjiao na magpaalala. Gayunpaman, bahagyang sinabi ni Chen, walang problema, maliit na pera lang yan. Ang lakas ng loob, ang tapang. Itinaas ni Xu Baoshi ang kanyang hinlalaki. Lalong lumapad ang kanyang ngiti. Ang hamak na taong mayabang na ito ay nahulog na talaga sa bitag. Gusto niya talagang mawalan ito ng kontrol at gumastos ng maraming pera. Kapag nalaman ito ni Binibining Ye, tiyak na tatanggalin niya ito sa trabaho. Sa oras na iyon, isa na lang siyang langgam. Pagkatapos, ngumiti siya at sinabing, ngunit ako ay isang taong hindi nagpapatalo. Kapag sinabi ng iba na mahirap ako, kailangan kong lumaban hanggang sa huli. Waiter, kumuha ka pa ng 2 bote. Kailangan kong mas marami ng 1 bote kaysa sa kanya. Agad na nagpatuloy si Chen. Kumuha ka pa ng 4 na bote. Kumuha ka pa ng 5 bote, mabilis na sinabi ni Xu Baoshi. Ganoon sila nagpalitan. Ang mga tao sa paligid ay nanlaki ang mga mata. Hindi lang ito alak, ito ay isang labanan ng pera. Sa huli, nang paalalahanan ng waiter si Xu Baoshi na hindi na sapat ang kanyang balanse. Hindi man lang nakaramdam ng hiya si Xu Baoshi. Pumalakpak siya at nangot siyang sinabi. 5 bote. 5 bote lang. Ginoong Chen, tunay kang mayaman. Kakain lang ng 1 beses. Gagastos ng 20 milyon. Kung malalaman ni Binibining Ye na kumain ka ng 1 beses at gumastos ng 20 milyon. Hehe, pagkasabi nito, ngumiti siya habang tinititigan si Chen. Ganoon din ang ginawa ng mga tao sa paligid. Naghihintay silang mapahiya si Chen. Walang magawang tiningnan din ni Chi Chonjiao si Chen. Isa ka talagang mahirap na biglang yumaman. Sobrang mayabang. Sinabi ko na ngang sadya kanyang inaasar. Ngayon, paano mo ito ipapaliwanag kay Binibining Ye? Mukhang tama nga ang desisyon niyang kanselahin ang kasal noong una. Ang isang lalaking masyadong mapusok ay hindi karapat-dapat na asahan. Tumango rin si Chen. Tama ka. Mahirap nga talagang ipaliwanag. Kung gayon, isauli na lang natin. Waiter, pakisauli na lang ang lahat ng alak na ito. Naaalala kong ang alak na hindi pa naiinom ay maaaring isauli. Agad na tumigas ang ngiti ni Xu Baoshi. Natigilan si Chi Chonjiao. Pati ang waiter ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Pwede palang ganito, isauli lahat ng alak. Kung gayon, babalik na ulit ang pera sa bulsa niya. Nagbibiro ka ba? Agad na napatalon sa galit si Xu Baoshi. Lintik, hindi ka ba marunong makipaglaro? Ang alak na nabili na. Pwede pa bang isauli? Gusto ko lang patunayan na isa kang asong mahirap. Hindi ko gustong uminom ng alak. Bakit hindi pwedeng isauli? Kalmadong sagot ni Chen. Ikinuyom ni Xu Baoshi ang kanyang mga kamao. Ikaw ang asong mahirap. Asong mahirap, sagot ni Chen. Lintik, kung may lakas ka ng loob, huwag mong gamitin ang pera ni Binibining Ye, galit na sinabi ni Xu Baoshi. Asong mahirap, sagot ni Chen. Lintik, kung may lakas ka ng loob, huwag mong isauli, sumigaw si Xu Baoshi. Asong mahirap, sagot ni Chen. Halos mabaliw na si Xu Baoshi. Ano man ang sabihin niya, 2 salita lang ang sinasabi ni Chen. At nakakatawa, kanina, talagang hindi niya kayang bilhin. Tunay ngang natalo siya ng husto. Bigla niyang naalala ang pribilehiyo ng pinakamataas na VIP card na hawak niya. Kinuha niya ang card, malakas na inihampas sa mesa. At sumigaw ng baliw, sige, 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 hoy, Chen, nangangahas kang murahin ako. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang pribilehiyo. Waiter, ako ang pinakamataas na VIP customer ng hotel. Hindi maaaring isauli ang alak niya. Sa sandaling iyon, casual na kinuha ni Chen ang kontrata ng pagbili. Ako ang boss. Sino ang mangangahas na hindi ito isauli sa akin? Nang makita ang kontratang ito, agad na nanigas ang eksena. May ilang taong nagduda at sinuri kung totoo ba ito. Lalong natakot si Xu Baoshi. Halos damaykit na ang kanyang mga mata sa kontrata. Naghahanap ng butas. Gayunpaman, ang resulta ay nagdulot sa kanya ng kawalan ng pag-asa. Ang kontratang ito ay tunay pala. Hindi makapaniwala si Chi Chonjiao. Humigop siya ng malamig na hangin. Kasabay nito, wala siyang kaalam-alam tungkol sa pagbili ni Binibining Ye ng hotel. Bahagyang ngumiti si Chen. Salamat, Ginoong Xu, sa paglikha niyo ng kita para sa hotel. Isang pagkain na mahigit 20 milyon. Sapat na para may sulat sa kasaysayan. Sa isang iglap, lahat ay tumingin kay Xu Baoshi nang may pahiwatig. Sa isang hotel, nakipagkumpitensya pa siya sa lakas ng pagbili sa may-ari ng hotel. Tunay na isang tanga. Halos samuka ng dugo si Xu Baoshi sa mga tingin.
Lalo na nang makita niya ang ekspresyon ni Chen. Gusto na niyang durugin ang kanyang mga buto. Galit siyang sinabi, Chen Ping'en, anong ipinagyayabang mo? Isa lang naman itong ari-arian ni Binibining Ye. Isa ka lang namang hamak na manggagawa. Walang magawa siyang tumayo. Galit siyang nagsalita ng masasakit na salita kay Chen. Chen Ping'en, hintayin mo lang. Darating din ang araw na dudurugin kita. Pagkatapos ay sumigaw siya sa waiter. Isauli mo ang alak, 20 milyon para bumili ng alak. Masakit sa puso niya hanggang mamatay. Kailangan itong isauli. Sa sandaling iyon, walang pakialam na sinabi ni Chen. Ngayon, ipapakita ko rin sa iyo kung ano ang pribilehiyo. Waiter, huwag mong isauli. Nagmamadaling umatras ang waiter. Halos mabaliw na si Xu Baoshi. Chen Ping'en, talagang hindi mo ba ito isasauli? Naniniwala ka bang hindi na ako pupunta rito para gumastos sa hinaharap? Nagbubukas ka ng negosyo tapos nangangahas kang hindi to pa rin ang kahilingan ng Diyos. Ang kahilingan ng Diyos ay tiyak na tutuparin. Ngunit ikaw ay isang aso. Sa totoo lang, hindi kita kailangan. Sa hinaharap, kahit gusto mo pang pumunta, hindi ka na makakapasok. Sabihan mo ang receptionist na isabit ang karatula sa pinto. Mula ngayon, bawal pumasok sina Xu Baoshi at Wang Ba. Pagkasabi pa lang nito, umalingaw-ngaw ang tawanan sa paligid. Namula sa galit ang mukha ni Xu Baoshi hanggang sa maging kulay ube. Galit siyang tumalikod at umalis. Ngunit pagdating sa pinto, doon lang niya napansin na nakalimutan niyang kunin ang alak. Ngunit nang bumalik siya, hinarang na siya ng Tianhai Hotel sa pinto. Sa hotel, nagtatakang nagtanong si Chi Chonjiao. Kailan pa binili ni Binibining Ye ang hotel? Sino ang nagsabing binili niya? Ako ang bumili. Ngumisi si Chi Chonjiao. Akala mo ba isa akong 3 taong gulang na bata? Ikaw lang. Makakabili ka. Hindi makapagsalita si Chen. Hindi na siya nagpaliwanag pa. Nang makita ni Chi Chonjiao na hindi siya nagsasalita, ngumiti siya at sinabing, sige na, hindi na kita aasarin pa. Ngunit Chen Ping'en, iminumungkahi kong sa hinaharap, mamuhay ka ng totoo. Hindi mo na kailangang magpanggap ng ganyan. Sabihin mo na ang totoo. Alam mo bang nasa western restaurant ako kaya sadya kang pumunta? No. Medyo natigilan si Chen. Tiningnan siya ni Chi Chonjiao. Seryosong sinabi, Chen Ping'en, sa hinaharap, hindi mo na kailangang sadyaing magpakitang gilas sa harap ko. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na lang, bagamat hindi na tayo pwede. Maaari pa rin tayong maging magkaibigan. Hindi mo na rin kailangang lihim na sundan ako. Kung gusto mo akong i-date, maaari mo rin akong i-date para kumain sa labas. Basta't may oras ako, papayag ako sa iyo. Naisip ni Chi Chonjiao. Siguradong may pressure siya kapag kasama niya si Ouyang Chen. Hindi komportable ang kanyang pakiramdam. Naisip niyang mabuti pa rin ang pakikitungo ko sa kanya. Kaya sinundan niya ako rito. Pak, nang marinig ito, tamad nang magsalita pa si Chen. Diretsyong ibinaba niya ang kanyang mga chopsticks. Tumayo, at umalis. Natigilan si Chi Chonjiao. Nagulat siyang nagtanong, anong ginagawa mo? Hindi na ako kakain. Nakakasuka. Malakas niyang iniwan ng ilang salita saka mabilis na umalis.